Praise God. Hallelujah. Tayo po ay saglit na manalangin sa Panginoon. Amang banal, salamat sa oras po na ito at patuloy lamang nakausapin ang inyong mga anak, pagpapalain at punuin po kami ng grace ng pagsunod, Panginoon, sa inyong mga salita, sa inyong kalooban. Sa ngalan ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen po. Praise God. Ako po ay nabigyan ng pagkakataon na makapag-exhort po ng giving sa ating anniversary po at meron lamang po akong 30 minutes but hopefully po hindi natin mauubos yung 30 minutes po na iyan. At hayaan nyo din po no, yung mga verses na ating mapoproject sa screen ay hindi ko na po isa-isa na mabasa. Ngunit po ako'y naniniwala na kakausapin tayo ng Panginoon sa araw po na ito. So, happy 22nd anniversary LOTN family. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. Hallelujah. Alam niyo po, yung inatas po sa akin na mag-share po patungkol sa giving, isa po ito sa pinakamahirap na topic po pagdating po sa loob ng church. Ang giving ministry po is the most hated ministry among all ministry inside the church. Not the worship, not the preaching, but the giving. Kasi po, nung bago pa lamang po ako na nagpa-pastor sa Iloilo, ako po ay nagsishare palagi patungkol po sa pagbibigay. At one day po, merong lumapit sa akin na isang kapatid at kinausap po talaga ako personally doon sa isang room. At sabi niya po sa akin, Pastor, huwag ka nang mag-preach patungkol sa tithes or giving kasi mauubos yung member ng ating church. Lilipat sila sa ibang churches na hindi nagtuturo patungkol sa pagbibigay. Alam niyo po, hindi ko po sinunod yung kanyang advice. Alam ko po kasi na kung hindi po ako magtuturo ng patungkol sa pagbibigay, mga kapatid sa Panginoon, of course po, walang magbibigay. At of course po, ang impact po niyan, ang mga member ng church ay mananatili po sa kakulangan, sa karukhaan sa buhay, magiging miserable po ang buhay ng mga member ng church. Ayaw ko po na makita na ang mga member ng church po ay hindi pinagpapala ng Panginoon. Napakainam na makita ng pastor na ang mga member ng church ay pinagpapala ng todo ng ating Panginoon. Amen. Sino po sa oras po na ito ang gustong-gusto po ng pagpapala sa pananalapi ng area ng kanyang buhay? Pakitaas ng kamay. Hallelujah! Isigaw po natin, gusto ko yan, Lord! Parang mahina ba? Parang bubong lang. Sigaw natin uli, gusto ko yan, Lord! Amen! Now, ang ating tatalakayin po ay patungkol po sa sowing and reaping principle of giving po iyan ng Bible. At of course po, pag sinabi po nating pagtatanim, maaring tithes, ating offering, maari pong mga pledges po natin, maari pong mga donation po natin, at maari din pong mga binhi na ating ibinibigay para po sa gawain. So hayaan niyo po ako na makapag-focus po muna sa pagbibigay ng binhi or pagtatanim ng binhi. Medyo binibilis-bilisan ko lang po para po hindi tayo makakuha ng time ng preaching ng ating bishop. Pero nakakapagod din pala. Okay. Now, sa Garden of Eden po, meron pong threefold na blessings or favor na ipinagkaloob ang ating Panginoon kay Adam at saka kay Eve. Ang number 1 po dyan ay sa Genesis chapter 1 verse 26. Sabi ng Bible, let us make mankind in our image, in our likeness, so that they may rule. So that they may rule. Ang number 1 po na favor na ibinigay ng Lord kay Adam at saka kay Eve po ay authority to rule. Authority to rule. Number 2 po,
Sa Genesis chapter 1 verse 28, sabi ng Bible, God blessed them and said to them, "Be fruitful and increase in number." Pangalawa po, God gave Adam and Eve the anointing of fruitfulness and increase. The anointing of fruitfulness and increase. Grabing favor po iyan. Pangatlo po, in Genesis chapter 1, verse 29, sabi po dyan, "Then God said, I give you every seed-bearing plant. I give you every seed-bearing plant." Ang number 3 po na favor ng Lord kay Adam at kay Eve, God gave Adam and Eve every seed-bearing plant. Binigyan po sila ng mga binhi. Ngayon po, sa Bible po, merong principle na sa Book of Genesis ay inumpisahan na po ng Bible. At hanggang sa Book of Revelation, makikita po natin yung principle po na iyan ng Bible. Sabi ng Genesis chapter 8 verse 22, "While the earth remains, seed time and harvest." Habang nandito ang mundo po na ito, hindi matitigil ang pagtatanim at ang pag-aani. Amen! Wow! Praise God! Kaya po, ang purpose po kung bakit binigyan ng binhi si Adam at Eve, number 1 po ay food production. Para po meron po silang pagkain sa pang-araw-araw po nila na pamumuhay. Number 2 po, reproduction. Para po marami din po silang maitatanim at maraming magbubunga sa kanilang mga itinatanim. Number 3, magkakaroon po ng cycle of harvest. Hindi na po matitigil ang harvest kasi po hindi sila matitigil sa pagtatanim. Number 4, magkaroon po ng life sustenance. Isustain ang kanilang mga pangangailangan base doon sa kanilang mga ani. At ang number 5, sila po ay magkaroon ng life abundance. Mai-enjoy po nila ang overflowing na favor at blessings ng ating Panginoon. Ngayon po, meron lang pong isang problem, and the problem is ignorance. Alam niyo po, the greatest enemy of man is not sin, is not Satan, but ignorance. The greatest enemy of man is ignorance. Pag meron pong ignorance, meron pong mismanagement sa ating mga buhay. Hindi po tama ang pagmamanage po natin ng mga bagay-bagay na ipinagkaloob ng Lord sa ating mga buhay. At ito po ay nagre-result ng lackness, poverty, at misery. Alam niyo po, pag miserable ang buhay ng tao, ang problem niya po ay mismanagement. Pag hindi po siya nakakadalo ng araw ng linggo, mismanagement sa kanyang time. Pag hindi po siya makapaghahandog sa Panginoon ng kanyang giving, mismanagement of money. Yun po ang kanyang problem. Ngayon po, ang kagandahan, tayo po ay tinuturuan ng salita ng ating Panginoon. The beauty of God's words as God's revelation. Pakinggan po natin ito. Sa Luke chapter 16 po, verse 10 to 12, sinasabi po dyan ng Bible na ang mapagkatiwalaan sa maliit na bagay, pagkakatiwalaan sa malaking bagay. Pag hindi ka mapagkatiwalaan sa maliit na property, sino naman po ang magkakatiwala sa inyo sa malaking property? Yun lang po ang idea po doon na pinipresent po ng Bible. Alam niyo po ba that trusting God begins on how we manage our finances? Kung tayo ay nagsasabi, ako ay naniniwala sa Lord, ang unang batayan ng Panginoon upang subukan tayo sa ating paniniwala sa Diyos ay titignan niyo po kung paano tayo mapagkatiwalaan sa area po ng ating pananalapi. Ang Bible po ay nagtuturo about good stewardship
sa ating relationship sa Diyos, sa ating kapwa, sa church, ministry, ipinagkatiwala po iyan ng Lord. Ngunit alam niyo po ba, pagdating sa wealth, ang daming mga itinuturo ng Lord sa atin, higit sa prayer, higit sa faith, pero ang stewardship on finances, napakarami pong mga verses, passages, kwento, parable sa Bible on how to manage our finances. Bakit po? Yan lang po ang simpleng batayan ng Panginoon kung tayo po ay nagsasabi na tayo ay mahal ang Diyos, mahal natin ang Lord, at tayo po ay nagtitiwala sa ating Panginoon. Ngayon po, meron po akong natutunan as a pastor pagdating po sa mga katotohanan sa Bible. Gusto ko pong ibahagi po ito. Having Christ is a guarantee of salvation. Ang pagkakaroon ng Jesus sa puso, garantiya ng kaligtasan na ating natatanggap mula sa Lord. But not a guarantee of financial abundance. Hindi po yan ang garantiya na mapagpapala ng Lord ang ating buhay. Another thing, to be a pastor is not a license to be a prosperous. Ang pagiging pastor po, hindi po iyan license na yayaman ka or mapagpala ng Lord ang buhay mo. Never ko po iyan na nabasa sa Bible. Ngunit, in obeying and practicing God's principle, in sowing and in reaping principle, that's assure us to a great harvest. Ngunit ang pagsunod, ang pagpraktis ng mga salita ng Panginoon pagdating po sa pagtatanim. Pagtatanim sa umaga, pagtatanim sa tanghali, pagtatanim sa gabi. Ay yan po ang assurance ng great harvest na maranasan po ng tao. Naunawaan ko po ito, kaya po, hindi po ako tumayo lang doon na merong Jesus sa aking puso. Hindi ko din po tinayuan lang na ako ay pastor, dapat Lord pagpapalain mo ako. No. Ang tinayuan ko po ay ang nagtatanim ay nag-aani. Amen po ba? Praise God. Sino po ang gusto ng himala sa araw po na ito? Praise God. Hallelujah. Patuloy po tayo. May mga biblical principle po na dapat nating mauunawaan sa salita ng Panginoon. In 2 Corinthians chapter 9, verse 6 up to verse 10 po, sabi po diyan, whoever sows sparingly will also reap sparingly. And whoever sows generously will also reap generously. And so on and so forth po, meron pong pinapaliwanag dyan ang Bible. Ngayon po, kung puntahan po natin, ang unang principle po dyan na ating tatalakayin, base sa ating binasa, starting verse 6 up to verse 10 po, ito po ang ating mauunawaan. Number 1, the seed, yung binhi na ating itinatanim, must be planted to reap the harvest. Kung gusto mo ng ani sa buhay, kailangan mo pong magtanim. Walang magsasaka na pumupunta po sa kanyang field. Dala ang mga harvest tool. Gusto niyang mag-ani, na wala naman po siyang itinanim. Kung merong magsasaka na ganon ang kanyang gagawin, wala po siya sa tamang katinuan. Wala kang itinanim, therefore wala ka ring aanihin. Sabi ng Panginoon, ang nagtatanim na kuripot, aani ng kuripot. Ang nagtatanim na generous, mag-aani ng generous na harvest. Yun po ang number 1 na principle ng ating Panginoon. Number 2 po, the seed must be planted individually. Bakit ko po nasabi kanina?
na ang ministry of giving is the most hated ministry inside the church, alam niyo po ba na during giving time, puno ang CR ng maraming mga member ng church? Hindi naman po sa kanilang mga personal necessities napapa-CR bigla. Kasi po, inaayawan ang pagbibigay. At meron din pong nagbibigay with empty envelopes. Walang laman ang kanilang mga envelopes. Para lang po ma-justify nila sa mga kasamahan na nakapagbigay sila. Nagdadala sila ng mga empty envelopes at inihuhulog po sa box. Alam niyo po mga kapatid sa Panginoon, ang pagtatanim ay individual na ating ginagawa. Sabi ng 2 Corinthians 9:7, each of you should give what you have decided in your heart to give. Each one of you, individual, personal. Huwag mo pong ipadala ang inyong handog sa inyong kasamahan. Baka po Jollibee ang mapupuntahan ng ating mga handog. Dalhin mo po personal sa harapan ng ating Panginoon. Kaya po sa hapon na ito, isasara ang mga CR. Hindi, biro lang po. Biro lang. Totoo po iyan, individual po dapat ang ating giving. Number 3, ang seed po na ating itinatanim, ito po ang number 1 na reason natin kung bakit hindi po tayo nagbibigay. Sabi natin, ipapano Lord ang aking ibibigay? Iwala naman akong binhi na kayang ibigay. Alam niyo po, kung ako ang inyong tatanungin, hindi po ako naniniwala diyan. Kasi po, ang binhi mula sa Lord na ibinigay po sa atin. Sabi ng verse 10, now, He who supplies seed to the sower and bread for food will also supply and increase your store of seed and will enlarge the harvest of your righteousness. Don't believe to the lie of the devil na wala kang binhi. Meron kang binhi. Meron kang binhi. Sabihin mo sa inyong katabi, kapatid, meron kang binhi. Amen. Alam niyo po, kung wala tayo totoong binhi, ibig sabihin maramot ang Diyos natin. Ibig sabihin, pabago-bago ng kanyang salita ang Diyos natin. Ibig sabihin, hindi natin mapagkatiwalaan ang Diyos. Pero lahat po na iyan, mali. Faithful ang ating Panginoon. He delights to give and He delights to prosper His people. Amen po ba? Meron po tayong mga binhi. Sabihin natin, meron ako mula sa aking Diyos. Hallelujah. Ang reason po kung bakit ini-increase ng Lord ang supply at ini-increase ng Lord ang ating mga harvest, para po tayo po ay mapagyaman ng Panginoon, to be enriched, to be generous, at para po iyan sa operation ng church. Sa bawat blessings na ating nai-enjoy mula sa Lord, tandaan po natin, God has a portion on it. At para po iyan na magamit sa kaharian ng ating Panginoon. Bakit tayo pinagpapala ng Lord? Una-una po, hindi talaga para sa iyo. Ang nais ng Lord, maggamit ka para maka-advance ang kanyang kaharian. Bakit? Kasi po, inabot tayo ng salita ng Diyos dahil may mga tao na tumulong para lumaganap ang ebanghelyo ng Diyos. Hindi ka po inabot ng salita ng Diyos na libre. May mga taong humayo, gumastos, may mga taong nagpagamit sa Lord para naabot tayo ng salita ng Lord. Tayo na pinagpala ng Lord, it's time na tayo naman ang magpapagamit sa ating Panginoon.
Say Amen! Ang common error po ng tao pagdating sa kanyang mga seed, kinakain natin yung ating seed. Kung saan-saan na mga malalaking restaurant, nandoon tayo. Pero binhi mo po iyon. Minsan, sinashopping natin yung ating mga seed. At palagi naka-stored up yung ating mga seed. Meron pong isang totoong kwento. Sa Iloilo po, merong isang matanda doon, hindi nakapag-aral, na marami po siyang mga sakayang pandagat po at ginagamit po iyon sa pangingisda. Hindi po siya marunong pumunta ng bangko at magdeposito ng kanyang kinikita. Alam niyo po, kumuha po siya ng kawayan, mahabang kawayan, binutasan niya po iyon, at doon niya po inihuhulog ang kanyang kinikita. At nang tumagal yung panahon, mga ilang taon, sabi niya, puno na yung aking sisidlan. Inilibing niya po sa ilalim ng lupa. Natakot po siya na manakawan. Alam niyo po, nang hinukay niya po yung kanyang pinagtataguan ng kanyang pera po, mga papel po iyon, kinain po ng anay. Wala po siyang nagamit doon or sabihin po natin na kinita doon sa kanyang itinago, inubos po ng anay. The seed will die and it will bring no harvest. Kung kinakain natin yung ating seed, sinashopping natin yung ating seed, at itinatago lamang yung ating seed. The seed must be planted. Must be planted in the right and good soil. Amen! Yan po ang gawain para po sa binhi. Now, sa buhay po ng mga mananampalataya, meron pong 3 area na dapat makaka-experience ng breakthrough ang isang mananampalataya. Ano po ito? Breakthrough in mind. Na-renew yung ating mind ng mga salita ng Panginoon. Glory to God. Breakthrough in our hearts. Na-transform yung ating puso ng mga dalisay at makapangyarihang salita ng Panginoon. Glory to God! Pero yung problem po, karamihan nakapag-breakthrough sa isipan, nakapag-breakthrough sa puso, but we have empty pockets. Walang laman yung ating mga bulsa. Pag ganun po ang ating kalalagayan, sabi ng demonyo, marunong ka nga sa Word of God. Ang puso mo nga napalitan. Wala ka namang nagagamit para mapa-advance ang kaharian ng Diyos. Paralisado ang inyong paglilingkod. Ang church po, pag hindi makakilos, kahit anong ganda ng preaching, anong ganda po ng mga ministry inside the church, kung nako-contain sa 4 corners ng church, pagtatawanan tayo ng demonyo. Amen po ba? Kailangan po sa isang mananampalataya na kapag breakthrough ang Word of God sa ating isipan, nakapag-breakthrough ang Word of God sa ating puso, at nakapag-breakthrough ang Word of God sa ating mga wallet, nag-o-overflow ang blessings ng Panginoon sa ating mga wallet. Amen. Mga kapatid sa Panginoon, kung ikaw ay naniniwala na kaya kang dalhin ni Jesus sa heaven, very good po iyan. Pero kung hindi ka naniniwala na kayang ipa-overflow ng Lord ang inyong wallet, ang inyong pocket, there's something wrong in your belief. Mas mahirap po na dalhin tayo ng Lord sa heaven compare po sa pagpapalain ng Lord yung ating mga bulsa. Kaya kailangan po nating paniniwalaan po iyan. Amen! Isigaw natin, naniniwala ako, Panginoon. Meron pong hindi naniniwala, hindi po sumisigaw. Isigaw natin, naniniwala ako, Panginoon. Yes, we will believe on that, mga kapatid sa Panginoon. Now, paano po tayo
maka-experience po ng financial breakthrough. Number 1 po, make obedience to God's Word as a lifestyle. Gawin po natin ang pagsunod sa Panginoon katulad po ng pang-araw-araw nating pamumuhay. Ang ating lifestyle, kumakain sa umaga, tanghali, gabi, minsan may mga in-between na mga snacks. Ganon din po ang ating pagtatanim. From being greedy to being a cheerful giver to an extravagant giver. Maramot, pero pinagpala ka ng Panginoon, na-experience mo ang kanyang salita, sumunod ka, nagiging punong-puno ka ng kagalakan sa inyong paghahandog. At hindi ka lamang nananatili doon, nagalak ka every time na naghahandog. Ang inyong paghahandog ay extravagant giving for the glory of God. Walang magsasaka po na nagtatanim ng binhi na hindi po magandang binhi. Pinaka-the best na binhi ang kanyang itinatanim. At pag nagtanim siya ng the best na binhi, A1 na binhi, wow! Praise God! Ang harvest po ay napakatindi, overflowing. Like Mary, when he poured out an alabaster jar of perfume sa paanan ng Panginoon. Napakamahal po na perfume iyon. At pag binuksan mo po iyon, isang gamit lang po iyon. At ang worth ng perfume po na iyon ay halos worth ng isang taon na sahod. At ang mga alagad ng Panginoon, ang mga tao doon sa paligid, naghihinayang. Minsan po, naghihinayang ang mga taong hindi naman nagbibigay. Sa mga ibinibigay ng mga taong extravagant ang kanilang puso para sa Panginoon. Amen! Hallelujah! Number 2, response to the call of a marketplace apostles. Marketplace apostle. Sino po ang marketplace apostle? A believer who is rightly and biblically managed his finances and giving. Mga tao po na pagdating po sa pera, hindi nila ninanakawan ng Panginoon. Hindi nila dinadaya ang Lord. Rightly and biblically ang kanilang giving. A believer who is anointed for business. Mga mananampalataya na meron ng kausap sa telepono o sa cellphone. 15 minutes na kwentuhan at transaction. After ng ganon na transaction sa cellphone, sinasabi niya, praise God, 1.5 million yung aking kinita. Malinis, 1.5 million. In just 15 minutes. Why? Because you have the anointing of a marketplace apostles. Amen! Parang hindi kayo maniniwala. Pero may mga tao na ganon, mga kapatid. They have called by God and anointed by God to be a marketplace apostles. Amen! At ang mga tao po na ito, extravagant in giving para sa kaharian ng ating Panginoon. Ano pa po? Ang marketplace apostle, a believer who has the gift to top millionaires for God's mission. Mga tao na ang kanilang connection sa ibang mga tao na mga super mayayaman, matindi. At pag kinausap nila ang mga mayayaman na ito, ang puso ay talagang gumuguhit ang mga salita ng Panginoon. At ang sabi ng mga mayayaman na ito na pagod sa pera, gusto kong magpagamit sa Panginoon. Gusto kong magbigay sa church na iyan na kung saan nagwawagi ng mga kaluluwa. At alam niyo po, ang mga marketplace apostles, dadaan muna pagdating sa giving. Bakit? Pag hindi po tayo nagiging giver sa church, extravagant giver, pag may taong magbigay sa church, hindi makakarating sa church. Makakarating sa ating personal na account. Kaya po napakainam
na ma-experience ng church ang mga marketplace apostles. Iko-connect tayo ng Lord, ang Lord of the Nation Church. Iko-connect ng Panginoon sa mga super mayayaman na tao na pagod sa yaman. Tahimik ka. Ang Lord of the Nation Church makaka-experience ng divine connection ng Lord. Iko-connect ang Lord of the Nation Church sa mga taong super pagod sa kanilang kayamanan. Shout, Amen! Hallelujah! 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 Mangyayari po iyan. There will be a divine connection. There will be a supernatural intervention. At ang mga tao na ito, habang ginagawa po nila iyan, galak na galak ang kanilang puso na fulfill ang panawagan ng Lord sa kanila. Walang Lord of the Nation churches na hikahos. Wala. Kasi mula pastor hanggang mga elders, leaders ng church, mga member ng church, tuturuan natin pagdating sa extravagant giving. Amen! Hallelujah! Sa El Nido, Palawan po, nung mag-preach ako doon sa kanilang Thanksgiving, na-invite ako ni Pastor Alex Pe, meron pong 6 na boxes doon sa harapan ng stage. Hindi pa po nakapag-umpisa ang gawain, nagbibigayan na po. Ngayon po, 8 ang boxes doon. Sa amin po sa Iloilo, 3 pa lang. Balak po namin gawing 10 ang boxes. Amen! Balak po namin iyan. Ngunit, ang lahat na giving po na iyan ay hindi prosperity gospel. Bakit po? Hindi po tayo nakatuon sa mga giver. Ang ating puso nakatuon sa ating giver na si Jesus. Amen po ba? Now, in Ecclesiastes chapter 2 verse 26, sa huling mga araw, ito pong gagawin ng banal na Espiritu ng Panginoon. Magkakaroon po ng transfer of wealth. Ang mga mayayaman na pinagod ng mundo sa hirap ng kalagayan at hirap ng puso dahil sila ay mayaman. Ililipat ng Panginoon sa mga churches na ang kanilang puso ay sa pagwawagi ng mga kaluluwa. Ililipat ng Panginoon po iyan. There will be a transfer of wealth, and I believe, Lord, in your words. Amen. Hallelujah. Conclusion po tayo. Meron pong mga nakalaan in the spirit realm na mga pagpapala para po sa bawat isa sa atin. Walang naririto na wala kang pagpapala stuck in the spirit realm. Meron po. Let's claim our inheritance in the spirit realm. And let our giving command the blessings to manifest in the physical realm. Alam nyo po, napakaganda na nagdi-declare po tayo ng Word of God para po magiging realidad ang mga blessings na nakalaan sa spirit realm. But one thing I know, let your giving is the one who will command your blessings to manifest in the physical realm. Ang principle po ng sowing and reaping, pag wala kang itinatanim, wala kang aanihin. Pero pag meron kang itinatanim, tuloy-tuloy na pagtatanim, tuloy-tuloy din ang ani. Yan po ang principle. And let your giving will command your spiritual inheritance to manifest in the physical realm. Let the devil cry today. Let the devil tremble and be jealous today for your personal breakthrough. Amen.
Hayaan mo mag-iiyak ang demonyo, manginginig ang demonyo. At super jealous ang demonyo. Kasi ang lingkod ng Diyos na dati greedy, nagiging masayahin at nagiging extravagant giver sa kaharian ng Panginoon. Kaya nagagalit ang demonyo sa ministry of giving. Kasi po pag ang mga kaluluwa matuto sa pagbibigay, aarangkada ng todo ang kaharian ng ating Panginoon. Shout, Amen! Plant an extravagant seed. Make a history. 22nd anniversary ng Lord of the Nation. It will be a history. Ng mga hindi nagbibigay, nagiging giver. Hindi nagtatago sa loob ng CR. At hindi piso-piso, hindi 100, hindi 500 ang kanilang binibigay. Magbigay ka ng cellphone, relo, alahas, na matagal na nakatago sa kabinet, hindi nagagamit. Nagsusumigaw ang mga jewelry na iyan. Kaluluwa! 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 Walang limitasyon sa pagbibigay, mga kapatid. Plant an extravagant seed. Make history. And move the heart of God. Move the heart of God. Amen. Hallelujah. Panghuli po, kami po sa Iloilo, hindi po mga mayayaman ang mga member ng church. Pagyayamanin pa lang ng Lord. Amen. Pero alam nyo po, nag-challenge ako sa mga member ng church. Sabi ko, magbibigay tayo. And God will perform a miracle. Bibili tayo ng bagong sasakyan na magagamit ng church. At ang bawat isa po ay nag-contribute, nagbigay ng seed, ng offering, ng tithes, nagbigay po ng first fruit. At ang daming mga manggagawa po ang todo bigay, buhos bigay na nagkaloob. At yan po, may bago na po kaming Travis. Amen! Amen! Kaya pala! Kaya mo pala! Kaya ko pala! Kung tayo po ay maghahandog. Amen! Sino ang church ng Lord of the Nation ang susunod na may bagong Travis service ng church? Gusto ko yan! Amen! Now, it's time for our giving. Do an extravagant giving. Individually. Walang magtago. Do an extravagant giving. Tumayo po tayo lahat sa oras po na ito. Magkaloob po tayo. Bata man o matanda. Bata man o matanda. Walang exempted. Tayo pa ay magkahandog. Hindi po kakarampot. Hindi handog para sa aso. Handog para sa isang tapat, mabuti at napakayaman na Diyos. Na tinitest lamang ang ating puso. At the moment na tayo po ay mapagkatiwalaan, ibubuhos niya po ang mga pagpapala sa kanyang kalangitan. Hallelujah! Taas po natin yung ating mga envelope. Tayo po ay manalangin sa oras na ito. Father God in heaven, in the name of your Son, Jesus, na ipahayag ko, Lord, ang kalooban mo ang inyong mga salita. At salamat, Lord, sa mga extravagant giving sa oras po na ito. Pera, mga property, or mga jewelry na magagamit, Lord, ang proceed para, Lord, maka-advance ng todo ang inyong church. Panginoon, tanggapin mo po ito mula sa amin na may pasasalamat at pananampalataya at merong declaration na ang aming giving ang siyang magkakaman sa aming mga blessing stored in the spiritual realm to manifest, Lord, to manifest. At Lord, sa susunod na mga linggo at susunod na mga buwan, ang mga churches ay punong-puno ng mga testimony of the greatness of God, of the faithfulness of God, of the truthfulness of God. In Jesus' name I pray, Lord, bless everyone in Jesus' name. Amen and amen. God bless us all po. Magbigay po tayo na may kagalakan at extravagant giving.
Amen.